Ayun na nga din, hindi natin masabi. Kaya You na- can never can tell. Kaya nga, Pero kalok-kalokahang, maluloka talaga makakarinig kasi sinabi niya. Totoo ba na maluho itong si Sarah? Sagot ni Tita Annabel. Marites! Ate, Marites, 13 days before Christmas. Ngayon pala binabati na namin kayo mula sa Team Legit, Team Urig, Team Trending. Marami tayong chika, gaya ng dati. Basta batiin ko muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po yung unbettable Professor Abednabos. Ba't ako sumabay sa'yo? Sige na. Nakakaloka ang inyong PhD, Rose Garcia. Happy lang and welcome to Marites University! At Merry Christmas! Happy lang. 33K na kami. Oh, diba? At ilang day to go na lang. Ito mga Martes, ang pinapakaintay nyo ang isang linggong chismis. Unahin natin ang chismis tungkol sa KD Lex. Pamalit daw sa Katniel. Professor? Sa isang event nga, sa isang press con actually, talagang inintroduce sila. Kasi may ginawa silang 14-minute na parang VTR video something. Yung ginawa nila sa abroad Hong Kong, chung ni Direk Cathy Garcia Sampana. Yan, ating kumaring si Cathy. Tapos, dati pa naman talaga malakas ang tambalan na to. So marami nagtatanong at naku-curious. So Direk Cathy, since ikaw rin bang neto, parang nanay-nanay nitong dalawang ito na talagang parehong mabait, anong masasabi mo? Tapos dinescribe naman niya na si Alexa talagang matagal na bata, artist, mahusay naman doon. Pero nakikita daw niya ibang klase itong si KD Estrada na hindi siya magtataka one of these days, aarangkada din sila bilang tandem. So may nagtanong, sa tingin mo ba sila nang papalit sa Katniel? Hindi siya sumagot ng diretso si Direk Cathy. Although sinabi niya, may mga ibang proyekto na supposedly para sa Katniel na parang sa kanila. Napunta na sa kanila? Oo, parang sa kanila. Saka si KD parang may Daniel, aura. Diba? Ako, yun na nakikita ko sa kanya dati pa. Oh, good, di ba? Magaling umarte. At least wala na naman tayong tapos na ang Katniel. Pero sana. Depende kung anong mangyayari sa mga susunod na taon, kung sila pa rin. Magkakabalikan daw. Charot! Pero sana hindi sila magaya sa Katniel. Malay mo yung Na, alam mo yun, Sharon after- Gabi nga, di ba? ayun na nga din, hindi natin masabi. Kaya You na- can never can tell. Kaya nga, Pero sila naman kasi nag-start mga na sila, yung mga medyo Medyo edad na. hindi na teen. Okay, hindi kagaya nung dalawa na super bata. Correct, diba? diba? Talagang doon na ang buhay nila. Oo. Okay. Yan. Sige, ito naman po. Coco Martin may signature song sa dance steps. Kanino to? Sa ito? akin din yan. Bakit? Kasi nakakaloka siya nung nakaraang linggo na-invite ako nung mga Coco lovers. Oo, sa isang okasyon. Hindi ko na siyempre sasabihin, no? Sino yung invite sa'yo? Mga fans Mga niya. fans. Okay. Mga fans niya dito sa isang mall. Nakakatawa lang si Coco kasi talaga meron na siyang signature na yung mga kanta ng mga VST and Company, lahat yung kabisado niya na lahat. Pati yung mga dance steps. Tapos kasama niya yung mga kasama niya doon sa Batang Quiapo na magagaling pala mga rapper. Yung mga kontrabida doon na kasama niyang barkada na buwabaril-baril at nag-action-action. So sayaw siya ng sayaw. Tuwan-tuwa mga bading at mga kababaihan. Kasi hapit na hapit ang maong pants nito ni Bagay. Coco. At bukol na bukol ang kung ano mang bumukol Gusto talaga. wala doon. na Tas- may tatago yan, di ba? Talaga. Hindi kasi, Pinakita na. sa ano? Oo nga. Service. Talaga hindi yung Oo. pinakita. Nakita ko, mayroon pang pigsa eh. Tapos ang galing niya sumayo ng pamacho-macho doon. Kilig na kilig. Ang dami lang mga tao, masyadong hindi na-contain ng organizer kasi siguro akala nila the more na maraming tao, the more na, syempre mall yun. Nagkagulo-gulo na lang. Siyempre, ganun talaga. Siyempre, sikat naman si Coco. Nawala tuloy yung aking power bank. Tsaka nabuksan yung bag ko. Sino kasama mo? Kasama ni Coco doon si Jane De Leon at tsaka si Dimples Romana. Di si Julia Montes. Tsaka Ah. yun. Ano bang yan? Ganang?
isang okasyon ng anniversary ng isang in-endorse nilang ano. Okay. Diba? Since hindi naman nagbigay sa atin, ito mabanggit eh. Oo nga. Okay. Oo nga. Ibalita naman natin si Michelle D. Hmm. Homecoming, dinagsa. Dinagsa rin. Nung ano rin, nakaraang weekend din. Sa MOA yan. Oh, grabe yung sigawan ng mga tao dyan. Oh, siyempre Ayun naman. pala yun, na nakita ko suot niya uli yung... Yes. Pero iyan ba yun? Sinuot niya nun? Parang iba. Tinakpan lang, nag-cover lang kasi di ba masyadong ano. Revealing Parang kasi yata. black yung ano niya. Black yung ilalim na yan. Parang ano nga ba? Tinapalan lang yata, parang isinutan lang yata ng may pinato. Hindi, yung parang iba yung talagang sinuot niya. Baka, During the ano. during the coronation Oo. night. Baka ito, parang inspired by that pa rin. Parang tingin ko, iba. Pero pinagkaguluhan siya talaga, sigawan talaga. Oh, alam mo ha, sa lahat ng mga naging representative natin at kahit nasa top 10 lang siya, yung homecoming niya, ibang klase. Kumpara mo dun sa mga ibang nauna sa kanya na mga rumampa sa top 5 at yung ano pa nga nag-title, hindi ganyan kabongga. Di ba sabi nga, parang itong kay Michelle lang yung natalo ka man, pero parang ang tamis ng pagkatalo niya. Dahil ang tingin talaga sa kanya, siya yung winner or winner siya. Kasi minsan, alam mo yun, minanalo. Pero parang hindi ganun ka bongga ang welcome or yung pagtanggap ng tao. Gaya ni? Kasi, hindi tayo mag-mention. Kasi parang ang feeling naman, parang hindi ganun di ka. ba yan, nanalo ka? Ka-deserve. Para ano? Galing niya. Di wow, nanalo ka. Parang, Okay. Isunod naman natin ang balita kay Darren. Darren Espanto ba to, Prof? Yes. Bakit pinunit Sa isang ang show fan? niya. Sa isang show? Actually, Bakit napunit? Pero pinunit din. Inano niya na. pinunit na niya ng diretso. Oo, sa isang Ganon. show po niya yan sa Qatar. Sa Qatar. Yun. At sa Qatar pa Ang talaga mga yan. Sa Qatar. Darren fans. Oo, yung, alam mo naman si Darren, nagpo-promote din ng ano. Kita mo, nilabas din pati ang dila. Kasi nga, nung pinunit, talaga, yan yun. Tapos yung pinunan niya, dinediretso niya, kunwari tinatakpan pa, Hindi ko yata alam. Okay. Sayo-sayo. Kasi pag nagpe-perform naman talaga sa on stage, bigay todo. Hindi ko nga lang maalala yung narinig nating kwento nung sa isa kay John Gabriel doon sa tent na nandoon nung hinimatay itong si Cassie, bakit hindi niya naalalayan agad? Nakasimbilis sabi ni ng Jan, di ganyan. ba malayo? Oo, malayo siya. Sana tumakbo siya. Pero maliit lang ang tent, ha? Hindi, baka si Jan Eh, talaga yung talaga? nakatabi. Ano Si Jan ang yung nakatabi nanay kay niyo? Cassie, kaya siya nakasalo. Siyempre, di ba, parang first, Panoorin niyo po yung panayam namin kay John Gabriel, yung kwento niya. Oy, pero si Darren, kasi ilang beses ko na siya napanood ng perform, kasama si Gary V. Alam mo si Gary V, sobrang palataya. paborito si Darren. Kasi yung galaw Oo, talagang bilib na bilib siya kay Darren. Dancing, singing, yan. Good, di ba? Siya at saka yung supposed to be hindi naman pala supposed to be. Talaga naman naging ex-boyfriend ng anak niya na si Kiana, si Sam Concepcion. Si Sam. Oo, bilib magaling din, din yun, no? bilib din si Gary Magaling V doon. mag-perform. Silang dalawa ni Darren at si Sam ang dalawa sa mga young generation ngayon na gusto niya. Kasi yung mga galawan Yeah. Galawang Gary V. Totoo naman. Pero sa tagal-tagal ni Gary V, wala akong nabalita ang napunit siya or pinunit niya ang kanyang pantalo. Alam si Darren, minsan may pa-under to, di ba? Nagka-topless na nga, mga ganon. Grabe kayo kay Darren. Ay, hindi nga Oh, Yan ang uso bongga nga. Sina nga. Kyle din. Kyle Icharin, gaganon din. Gusto ko lang magawa din yun ni Michael Sager. Pag napunitan Nako, din. Michael, mag-guess ka na talaga Okay. dito. Anyway, balita naman natin tungkol kay Sus Collins, nagpakasal na. Yes! Ang isa sa mga mga sikat na Hashtag members ba ng yan? hashtag Okay. na si Zeus Collins, nakasama rin sa pelikulang Para Kang Papa Mo. Di ba? yata yan. Ano ba siya? Kasama si Kid Yambao, si Kid Nico Yambao. Natividad, si Mark Anthony Fernandez. Ang galing-galing. Alam mo? Magaling yun. Dapat talaga. Anyway, Mamaya mo na yung balita. ito yung si Zeus nang pakasal Nagpakasal sa kanyang na. showbiz girlfriend na nakalimutan ko pa. Ano Showbiz pangalan? pala? Non-showbiz yun non-showbiz. Ilagay na natin. Basta sa Zambales sila kinasal, parang basta yun na yun. Kung maalala, basta may ano, Pero wala pa silang anak. wala pa. Kasi nire-recall ko si Zeus, nakausap ko noon. May anak na siya? Nisip ko nga kung Wala. wala naman. Nata. Talagang Marrying Okay. age. Congratulations. Congratulations. Diba? Yan. Balita mo yung tungkol kay Mark Anthony Fernandez. Nangihinayang lang ako kay Sa- Mark Anthony. Kasi Para kang papa mo yan. sa Para Kang Papa Mo, ang husay niya.
mahusay Drama, naman drama. si Mark Talaga. kahit dati. Alam mo, para ko naalala yung mga pelikula nila ni Claudine. Mangarap ka. Grabe, ibang klase. Tama ba ang title ko? Baka mamaya, mangarap ka. Tumatakbo-takbo siya. Oo, Na di ba? ano? Alam mo, ang husay na aktor ni Mark. Kung hindi lang Ta- talaga. Yun na. Alam mo, minsan kung mapapa-what if ka, di ba? Ah. Kung hindi lang nangyari yon, Talaga what nagtuloy-tuloy. if kaya, Di malamang ba? na isa sa pinakamalaking Top yan. artista si Mark. Baka nga wala si Coco Martin ngayon kung tuloy-tuloy siya. Hindi. Diyos ko, Action gwapo. king, gwapo. Action star, Oo. magaling magdrama. At magaling din sa hubaran. Doon din sa ganti-ganti yung Ang pelikula. Hubaran. Viva Barak. Max. Yung ganti-ganti movie ni Ricky Lee na dinirect ni Direk Mac Alejandre. Ang husay-husay niya doon. Kontrabida naman siya doon. Nagubad. Sobra. Pakita rin siya ng puwet niya. At Okay. ano. Di totoo, kung Diba? ano lang, di ba? Eh, wala. Husay. Ganun talaga artista. Wala akong pakialam. Hindi naman yun. Ang galing Acting niya. naman yung ano. Ang galing ni Mark Anthony. Mark Anthony, kung nakakanood ka dito sa amin sa Marites, tuloy mo lang yan. Kasi nag-Viva Max na ganyan. Ang husay. Kailangan siya sa industriya, mga ganyan. Hindi, mahusay talaga. Pero titingnan mo kung hindi mahusay yan, hindi Wala yan na. kahit paano makakabalik at bibigyan ng mga wala na. Projects, totoo. ng mga project. Ang naalala ko din sa kanya si JM De Guzman. Mm. Kasi Siya kung pa hindi yun. rin talaga nakaka-deliver Ah. si JM at magaling, Lost Wala na na yan. rin. after everything, Yes. malamang wala na rin, di ba? Tama. Yun lang yun. Galing, galing. Okay, sige. Balita naman natin ang bagong CEO ng GMA7. Rob? Ayan. Umattend ba kayo dyan? Hindi. Yeah. 84th birthday Yeah. ni Attorney Invited Felipe ka? Gozon. So, Wala. nag-retire na si nag-retire Attorney na. Felipe 84 Gozon. years old na pala siya. Tapos, sabay inanunsyo na niya na itong si Mr. Duavit Jr. Boss ko dati rin yun. Simulang 2024 siya na yung magiging CEO ng Kapuso Network. Bongga. Alam mo, akala ko nang pag nag-retire si Attorney Felipe L. Gozon, ang pahahalili sa kanya, yung kanya anak, Si Annette. na si Annette. Attorney Annette Gozon, hindi na abrogar. Hindi na. Yun na Valdez. yun. Valdez. Yeah. Oo. Hmm. So, yun. Pero, para sa akin Well, it's really oo. a good decision Na na hindi yung si anak. Sir Duavit ang Oo. humalilim. Boss ko yan. Tsaka yung isang Jimenez, yung isa sa founder rin ng Oo. GMA. Ng GMA. Isa rin sa ano. So marami siguro sa mga paandar projects for 2024. Pero maging bagay pa rin siya si Sir. Oo, Sir. uupo pa rin siya doon as ano. Alam mo ang magaling kay Attorney Gozon. Ito sa pagkakaalam ko at nakakarating sa akin, talagang magaling siya mag-manage Mag-handle ng mga tao. tsaka ng finance din. At Finance, mga oo. tao, totoo. True. Okay. Totoo yun. Totoo. Congratulations. Congratulations po sa Sir new Duavit. era in 2024. JRD yan. Mm. Okay. Ito. Nasaan balita yung naman Venus Ra natin. nagpakasal? Mamaya, after. Ah, pwede na okay. natin isunod. O, sige. Oh, sige. Mateo Gutierrez. Hindi pa nagpakasal si Venus Ra. Venus Ra, mamaya Si patuloy Venus pa Ra yan, ay oh. ikakasal pa lang. Ay, kakasal pa lang. Yeah. Kanino? Sa isang non-showbiz na tingin ko, Christian din, Oo. maaaring Pastor. ay hindi naman sinabi kung pastor, pero si Venus Ra kasi personally madalas kong nakikita at nakakasama sa ilang activity Church. ng church involved kasi siya sa Christ Commission Fellowship sa CCF. So for 8 years pala, kasi kung medyo nasubaybayan niyo ng konti si Venus Ra, talagang she had her share of Miss Universe for runner and relationship. Correct. Ayan. So, may mga failed, marami din siyang pinagdaanan until, yun Yung nga, mga major yeah, church. hanggang naging Christian, nakilala niya si Lord. Ako naniniwala talaga ako dito sa taong to kasi talagang changed lifestyle. Di ba, alam mo yun, mas nag-focus talaga siya sa kanyang ministry. And for 8 years pala, hindi siya nagkaroon ng karelasyon. Talagang she waited for the time that the Lord Para will dumating niya, give no? her yung talagang para sa kanya. Kakasal na nga. And the time has come. Okay. O yan. Naalala ko tuloy si Miriam Kiambao. Kasi Yeah. di ba rin din ang nangyari kay Parang Miriam. pareho. Na parang sobrang sikat, first runner-up sa Miss Universe, naging dami rin mga relationships, tapos biglang, di ba? Oo. Kakatuwa. Actually, nakita ko ito si Miriam sa nag-congratulate niya. Marami nag-congratulate sa kanya. Lalo na syempre yung kanya mga kapwa, Beauty queen. Beauty queen. Yeah. Yan. So, congratulations, Congratulations, Venus. Venus. And, ayun, congrats sa yung engagement. Okay.
Mga Marites, balita naman natin ng latest kay Matteo Gudicelli. Oo. Saan siya graduate? Yan o. May Matteo course. Gudicelli graduated with a bachelor's degree in marketing management from the University of San Jose Recoletos in Cebu City noong December 9 lang. Ano yan? Kinuha niya via online? Hindi ko Kaya? nga alam. Ito, binabasa ko yung Di ba? Ayan, the Kapuso actor and TV host has earned his degree through the Expanded Tertiary Yun na. Education Equivalency yung and Accreditation Program. Yun. Di ba? University of San Jose. Taga doon naman talaga Hindi, sila. pero pamilya hindi niya. naman sinabi yan kung online. Pero most likely online yan kasi nandito siya eh. Although papunta-punta siya doon, di ba? Oo, pero- Maraming beses siyang madalas nandun yung Hindi pamilya niya natin sa ang Cebu. tanong nung Jesse. Okay, yun. Oo Oo nga. nga, no? Kasi ngayon lang lumabas to, no? Alam mo naman si Mateo, no? Di ba? Mga Marites, heto na po ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Dahil mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan kayo na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out ninyo na nga po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado man na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal na galing sa inyo. Ako mga Kamarites, mainitin itong balita natin. Sobra. Chick of the Week tungkol kay Sara Labati. At Tita Anabel Rama. Richard Gutierrez. Richard Gutierrez. At ang daddy niya. Abdel and Esther Labati. Yes, ito po. Mm. Ano bang nangyari dyan? Nauna dog kasi. barking sa Sara Labati's dad? Oo, nauna muna kasi si Tita Annabel, diva. Yes. Lumabas yung kanyang sagot sa parang hindi, actually ambush interview lang yun eh. Pero maluloka ka doon sa mga sinugot diba? nyo, no? Oo. Talagang ini-implicate niya na merong... Hindi, Hindi pa yan Devil Ito. Woman. Kasi Yun yung sa yung- unang panayam sa kanya, tinanong siya kung siya daw ba ang talagang dahilan or may kinalaman siya. Dininay naman niya, in all fairness, na wala. Pero ang dami naman yung pinakawalang mga kalukalukahang, maluloka talagang makakarinig kasi sinabi niya, si Richard, nasa Cebu, trabaho ng trabaho. Pagbalik niya dito, may issue ng ganyan. Tapos tinanong, totoo ba na maluho itong si Sarah? Sagot ni Tita Annabel. Nakikita nyo naman, ganyan, chuchu, talagang may kinalaman nga siguro sa Pera. kung pera man or whatever kaluhuan. And then, hindi daw siya magsasalita. Pero sinabi niya, ayaw niya makausap o ayaw man lang niyang pag-usapan si Sarah basta mahal daw niya ang kanyang mga apo. So, nag-1+1 ang netizen, bla 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 bla. Until eto na, mga ilang araw, mayroon ng post na ganito. Oo, May sinabi kasi si banding-banding Tita Anabel na sa akin nakatira si Richard ngayon. Oo, Nabanggit Pati ang niya. dalawang isang buwan bata na. raw. Bata. Oo. Mm. Nakaloka yun. Ano? Pero, alam tanong mo- yung mga tao. Sabi ni Tita Annabel, ayoko naman magkahiwalay sila, no? Dahil mahal ko yung mga apo ko. Mga apo May lang ang ganon. mahal Kaya, yun. Conflicting, no? O, tapos ito na yung tatay. Ay, yung yung tatay. tatay ba yan? Oo, ito yung daddy niya. Kasi ito Ang yung sabi? nanay niya. Tapos kasama rin yung dalawang bagets. ito Oh. kasi yung post ni daddy niya. May caption na yan, no? Enjoying every moment with family. The convoy keeps going and don't mind dogs barking. Ow, oh. Ano ba yan? So, syempre, again, yung mga netizen. Kasi di ba, may nagkiyaw-kiyaw na nga. Siguro, allegedly, itong si Tita Annabel na gagaganyan. Kaya sabi niya, don't mind na lang daw yung dogs barking. Nauna kasi salta si Tita Tita Anabel, Annabel. di ba? Tapos, nag-post na rin itong si Mother. Sarah na Ay. may bago na siyang TV series na gagawin Oo sa nga raw, Viva. oo. Yung Bukas luluhod. luluhod. Hindi. Ano? Hindi, Lumuhod ka sa lupa. Lumuhod ka sa lupa. Rudy Fernandez. Na original ano yun? na ginawa ni Rudy Fernandez. Na movie. At ang kasama niya dito ay si Kiko Estrada. Kiko Estrada. Diva sa Viva. Nagpasalamat siya doon post. Tapos naka-maiksi na ang buhok niya. Actually, Emote-emotan. pagkatapos sabihin ni Tita Annabel yung, o lumabas yung parang maluho si Sarah, Mm.
parang a few days after that, biglang lumabas nga na meron siyang Pelikula. TV series. pagbabalik TV, Ah, television. TV ba yan? TV. TV TV series. series na ipapalabas sa TV5. Okay. Ayun na. So, Nag-iiba ang produce. so ito naman ang tanong. With all this, ano ang inyong Haka-haka. mga haka-haka, kuro-kuro? O yan. O, Simulan una. ko na. Ikaw sige, na. sige. Ako na. Well, siguro una sa lahat, sa kabila ng lahat na ito, wala pa ring official na admission kung ano ba talaga ang totoong estado ng relasyon o ng pagkasama bilang mag-asawa ni Richard at saka ni Sarah. Hindi natin talaga alam kung sila ba ay Hiwalay na. well, we cannot say official eh. Official na hiwalay na, pero siyempre ang legal, ibang usapan 'yan. So sila ba ay official na hiwalay na o nasa proseso o nasa estado pa lang sila na parang Cool off. nag-aaway o hindi magkasundo? Yung kung totoo ang sabi ni Tita Annabel na si Richard ay nasa kanyang bahay, Na mag-isang buwan na ha. oo, na ang asawang lalaki ang umalis at tumira ulit sa nanay. Ganun ba ang nangyari? Or, ito ba ay kaso rin na ang in-laws? Kasi parang ang nangyayari, parang ang dating, may issue si Tita Annabel at si Sarah. May issue daw ang mga magulang ni Sarah at saka ni Tita Annabel. Pero kung babalikan natin, even way back, may issue na talaga sa pagitan ni Tita Annabel at ni Miss Esther or Ma'am Esther, ang mami ni Sarah. Labati, Kung natatandaan ninyo. Alam mo, natatandaan ko yun. Ayan yun, no? May mga panahon pa yata na parang hindi makapunta si nanay ni Sarah, hindi gusto makita yung mga apo, at kung babalikan natin, ang mga magulang naman ni Sarah, ang kumupkop sa panahong si Sarah ay buntis at nanganak sa, if I am right, sa Switzerland or sa Geneva, Correct, something like correct, that. correct. Yan. So, nababasa ko yung mga comment. Halos, mawalang galang kay Tita Annabel, pero halos lahat ng comment yata na nabasa ko ay pro Sarah, anti Tita Annabel. Lahat sila ay nagagalit kay Tita Annabel. Nandun sa pinanggagalingan na bilang biyanan or, di ba? Kasi minsan kasi sa pagsasama ng mga magulang, na mag-asawa talaga, pag pumasok na minsan ang mga in-laws or ang biyanan, nagkakaroon talaga ng mga iringan or conflict. Kasi dapat, sa tingin ko, sa lahat ng ito, hindi ko nahahabaan, pero sa tingin ko sa lahat ng ito, dapat si Sarah or si Richard lalo na ang nag-uusap lang. Sila yung nag-aayos kung ano ba ang problema nila. Kung dapat kasi hindi lumalabas sana hanggat maaari. Sila lang. Ngayon, si Tita Annabel ang, quote and unquote, parang pumuputak, parang ganon, or nagsasalita. Alam mo naman yun, di ba? Yes, at kilala naman nating lahat kung paano si Tita Annabel, lalo na pag nagalit, at kung gaano siya ka-protective pagdating sa kanyang mga anak. Iyon ay walang question doon, mga kamarites. Yan. Kaya lang kasi si Richard is already 39 years old na yata. Kumbaga, he's so much of age para siya na yung magsalita kung may mga issue o concern, parang ganyan. Correct. At pangalawa nga ay pamilya niya ito. Meron silang 2 anak na pagkagugwapo, di ba? Then so yun, kung ano man yung mga shortcoming o issue, kasi may mga iba din kami naririnig ngayon na kung nagkahalata daw si Tita Annabel, si Sarah daw ay marami ding hawak na parang siyempre, involved na rin siya sa karanasan niya o nangyari na pwede daw baka one day biglang si Sarah ay sumabog at magsalita rin. So, hindi natin alam kung sa ngayon, kasi labas tayo sa pamilya nila kung ano talaga yung totoong nangyayari. Para sa akin, ang totoong makakapagsasabi niyan ay si Sarah at si Richard lang. Pero sa tingin ko, bilang sila nga ay may mga anak, kung ano man ang problema talaga nila na matindi or what, tingin ko hindi na yan lalabas kung si Sarah at si Richard lang siguro. Hindi nga nagsalita na sa walang sinabi si Sarah. Sa interview. Pero yun nga, kung magkapatuloy ito, baka di natin masabi. Sabi nga ni Unbettable, mamaya sumabog or mag-trigger kung ano man. So, sususugan ko na rin yung sinabi ni Rose. Tama naman.
Unang-una, wala pang ang opisyal na pahayag sa dalawa dapat na nanggagaling kung silang hiwalay. But yung implication, ang impression ng lahat ay talagang hiwalay Hiwalay na. na. Kasi may mga patunay na nasa bahay na, ganyan-ganyan. Pangalawa, na hindi magandang nakikita dito ng sambayanan ay yung masyadong parang pagbobonjing ni Tita Annabel dito sa kanyang anak. Lalaki pa naman si Richard na Naku, supposedly. nasasabihan tuloy na, Oo. sorry to cut you, nasasabihan tuloy na nandiyan mamas boy or Mamas ano. boy bonjing nga na ganyan-ganyan na lahat na lang ba ng problema kailangan nanay mo ang nagsasalita for you and everything. May mga ganun ng impression ngayon eh. And pangatlo, yun na nga yung mga aligasyon niya sinasabi na isa siya sa mga rason, lalo na yung pagsabing maluho itong si Sarah, na kinukumpirma naman niya na nakikita nyo naman, ganyan-ganyan, may mga gano'n, na parang anak lang niya yung trabaho ng trabaho. Kaya this time, kaya nga daw nag-react ng ganyan si Tita Annabel dahil di umano, itong si Sarah, tinanggap na yung offer ng Viva sa kanya at magtatrabaho na siya. So, sa gitna ng lahat ng ito, na syempre naiipit yung mga bata, although sinasabi naman ni Tita Annabel, mahal na mahal niya yung kanyang dalawang apo. Naniniwala naman ako. Naniniwala tayo doon. Pero, alalahanin niya, hindi lang naman niya apo din naman ito ng mga magulang ng din sa kanila. Alam niya mga bata na naiipit. And this time, hindi nagsasalita si Richard. Sana magkaroon siya ng, hindi ko alam, ay kung gamitin yung salitang balls or whatever, na siya na kasi siya naman talaga ang padre di pamilya. Kasal naman sila and everything. Ano Diba? naman yung devil woman na Annabel? Yung devil woman, yung parinig niya nga dito kay sabi agin ng mga netizen, best liar. Ayan o. Devil woman, makamandag, manipulative, best liar. Tapos sinabi pa niya, please watch Gone Girl sa Netflix. Makikita nyo ang leading lady ni Ben Affleck. I watched it 3 times. Hulaan ninyo kung sino ang tinutukoy kung babae na devil woman. Sa gitna ng issue na to, sino pa ba ang gusto niyang patamaan? Although doon sa pelikulang Gone Girl na napapanood na natin, yung babae doon, yung nagloko yun eh. Kung yun ang istorya sa Ay, istorya naku. ng Gone Girl siya yung nanloko doon kay Ben Affleck, siya yung nakipag-apid sa iba. Oh, So parang may implication tuloy na. Yes, yun ang bas. Oo, Yes. na gano'n. Oo. Alam mo, kahit na wala yung pangalan, hindi mo masisisi ang lahat na mag-isip na, ay, ganun ba? Yung ba ang nangyari? Yung ba? Pero meron din sinabi si Tita Annabel na parang ngayong holiday ay sa Japan yata silang buong pamilya. Minus -1. Balita May ko mga rin ganun yan. pa siya, di ba? Pero kasi nga, tayo kasi kilala natin ang The Annabel Rama. Oo. Yun. Pero Tita And- Annabel, syempre Richard, sabi mo nga 39 na ba siya o magka-40 Parang ang basa na? ko ay 39 na si Oo. Chard. Oh. Diba, Mga Chard? late 30 siguro, gano'n. Ganun siya since kay Rufa ganun siya, pero hindi habang buhay yan. May sarili mga pamilya na yan. At nakikita rin ito ng mga iba mo pong apo. O kaya mga kamarites, mahaba pa ang tatakbuhan ng istoryang Richard Gutierrez at And Sarah Sarah Labati Labati. na involved na po ang nanay. Alam nyo, Tatay, nanay pwede rin nila. itong hindi matuloy sa hiwalayan. Oo, di ba? Although may naririnig na ako, Ross, at na may mga abogado na nag-uusap-usap na baka mauwi sa annulment. May ganun na di umano. Pwede rin. Pero pwede rin namang anything can happen. Yun lang. Waiting lang. Sabi nga na, abangers. Pero dapat ba tayong magsaya sa ganyan? Di ba dapat? Hindi, naman, oo, siyempre. hindi. Magki-Christmas pa naman. Correct, di ba? Ako ano lang, sana kung saan man tumauwi, magkatuluyan ulit, magkabalikan pala, sorry, or matuloy nga sa hiwalayan. Sana magkaayos sila bilang mga magulang ng mga anak. bata. Maging Correct. ano lang, Agree, diba? ang Marites University. Yun lang. Okay. So, mga Martes, yan po ang ating Chick of the Week. Brought to you by Amigo Segurado! Tuloy-tuloy tayo mga Marites. Ito, tungkol naman sa kay Derek Ramsey. Sobrang sad ng makunan si Ellen Adarna, yung wife niya. Nabigla tayong lahat. Kanina, di Nung ba? naimbitahan tayo sa doon sa kampon yun. Kampon, Presscon, Mediacon, nagkwento si Papa D na talaga meron palang ganung pangyayari. Na ang saya-saya niya, nalaman niya na finally, na Positive. positive. Ganun. Tapos biglang, ilang sandali lang, eto na, dinala na sa ospital, ganyan-ganyan. Kasi ano tawag nyo sa ganun, spotting? Nag-spotting. Oo, hanggang Parang natuluyan. ang kwento, may parang naka-IUD kasi si Ellen. Ang IUD Yes, is oo. Para sa babae. contraceptive. Sa One baba. of the contraceptive Mm-mm. na ginagamit ng Methods. babae. Babae ang gumagamit niyan, alam ko lang. So, kaalis lang yata nung IUD ng makabuo. Mm-mm. Kasi sabi nila ganun kapag nag-pipils ka or yung mga pag tinigil mo,
parang madali. Agad, Oo. So, ayun nga, obviously kay Ellen, effective yon. So, ay talaga namang plano na ni Ellen na magka-baby. Then si Derek naman, yun daw ang birthday wish niya. Yes. Na magkaroon na ng baby girl. Baby girl. Kaso, galing sila ng Spain. Pagdating yata, nag-spot. Parang sa Spain nila nalaman na positive daw. Tapos pagdating nila, ayun nga, nag-spotting. Then, kaya after, from the airport yata, diretso na sila sa hospital. And then, they found out na nagkaroon na miscarriage. Miscarriage. Early pregnancy, early miscarriage. Kakaano. Kitang-kita mo yung feel mo yung kanina. pag-aano. Sa media ko. But one thing good naman na natuklasan nila, hindi sila baog. Hindi sila Alam mo, baog. disagree naman ako dyan. Naloloka ako kanina kay Derek. Sinabi Anong baog? Hindi sila baog dahil pareho silang may mga anak na Hindi, eh. sa stage na raw nito. Kasi actually, sabi pa rin niya, natawa tayong lahat. O ako, naloka ako. Sabi niya, dumating na daw sa punto si Papa din na gusto niya nang questionin kung yun daw alaga niya ay tumatakbo pa o lumalangoy pa ng maayos. Kasi baka nga daw hindi na nakakarating doon sa dapat para karatingan. Ito, alam mo, napapraning na lang siguro. Talaga, sorry, I will use the word napapraning lang si Papa Derek. Kasi nga, yung role niya sa Kampon, yung horror Ganun movie din. na entry nila for Metro Manila Quantums. Film Fest from Quantum Film, ay ganun ang role niya. Kumbaga, impotent siya. May ganon. So, parang nahihirapan sila Makabuo ni Beauty Gonzales. makabuo or may mangyayari sa kanila. Pag gano'n yata pag impotent eh. Ay, hindi, pero may twist yung kwento kasi may dumating na bata na yung pala anak niya sa pagkakasala ng mga Lumaki, nakaraang panahon. O so, ikwento na naman natin Ay, ang ganun ano. ba? Basta yung ano niya. Hindi, kinikwento rin naman kanina. Si horror Shayna film Barake. to, Pero doon simula ang horror. Ayun na. Oo. Oo. Paano rin yun isa sa entries yung So siguro naisip ni Derek, naku baka ganito na. Pero man kayo, pero nga, sabi niya, ito na, dagdag na rin natin kasi ang tagal niyang di nakakagawa gumagawa ng project na ginawa lang niya ito kasi hindi niya matagyan ang ninang attorney Joji Alonso niya. Pero after this daw, pahinga uli siya. Although may pinag-uusapan na sila nito ni itong director na itong movie. King Palisok. O King, pag maganda ang project, why not? Pero ngayon, pahinga nga uli dahil gusto nilang makabuo uli ni Ellen. Sige, basta nice meeting you, Derek. Yeah, alam mo na. Guest ka rito ha. Yes, Kasama Papa si D. Beauty. Di na tayo nakapagkwentuhan kanina. Okay, ito mga kaibigan. Balita namin ng pagkikita ni na Marian Rivera at Heart Evangelista. Ay, ang saya naman ng Nagkita picture na yan, to. nagyakapan na yan po. Anong event ito? Hindi ko alam, kay Timmy Yapen, nakita ko lang sa GMA Oo. reports. Yan, ikaw hindi mo alam, Rose? Hindi. Yan Ba yan po. yung birthday ni ano? Sa birthday yan ni Atty. Felipe Attorney Elgo. Gozo. Ayun. Yan ang unang pagkikita ni Marian at saka ni Heart after na sila ay nagkaayos na. Kasi nung nagkaayos sila, di ba, through chat lang naman yung kanilang naging mga convo. Pero yan ang unang beses na nagkita sila. Grabe yakap yan, oh. Oo, di ba? Parang na-miss niya ang kanyang BFF. Parang ganun ang dating. So, kanina naman, nag-launch si Marian at si Ding Dong ng kanilang bagong endorsement. Ang NWOW, which is an Ano e-bike. It's an e-bike. Okay. Wow. Alam mo, gusto ko siya, yung e-bike na yon kasi pwedeng, mura lang siya, 88,000. 88? Oo, para lang bike na bongga. Pero, para siyang Anong ginagawa ni Dong sa kaniyan? Discount sa'yo 50%. Pwede naman libre na yun. Isa nga lang daw sa kanila, pero nag-e-enjoy daw doon si Zia at si Sikto. Siyempre sa bata. Kasi pupunta Pwede sila sa ng... bata yun? Hindi. Hindi naman. Di pa pwede kasi pupunta sila ng park, yun na yung gamit nila, parang gano'n. Anyway, natanong ng briefly si Marian kung ano masasabi niya dun sa Pagbabati nila. finally pagbabati nila at Pagkikita mukhang nila. masaya naman. Ang sabi. Sabi naman niyan, parang ayun nga, masaya silang lahat na okay na, pero ayaw na niyang masyadong mag-elaborate pa o magkwento. Kung mag-amin na lang yon, sabi niyan. Then si Ding Dong is happy rin na all's well na between Yan and Heart. So sabi ko, baka pwede na kayong gumawa ng project Series or ano, na magkakasama. O kahit commercial. Walang problema. Yun nga lang, this 2024, alam naman natin Punong-puno. na si Marian ay may bagong teleserye, yung My Guardian Alien. Alien, So, dun muna siya nakafocus. Yun Diba? muna.
diba? Yan. Tapos ang ating sa Lingon Chika na masaya. Wait lang, Ano bago ah? tayo magtapos. Ano, meron pa ba? Kasi di ba May si paraffol Sarah, pa rin. di ba yung The Sarah. Voice contestant Ah. na ni Ano? Sarah Geronimo. Kung saan yung nag-post may siya. namatay. Oo, Okay. naapektuhan din si Sarah dito. Kasi sa Team Sara napunta yun eh. Isa siyang parang ano tawag doon? Ano ba tawag sa ganung Finalist? kanta? Naging finalist siya pero may reggae. Ah. Reggae singer Yes, from okay. saan ba siya? Davao or Cebu? Basta ganon. Si Kokoy. Oo, si Kokoy. Ayan, sabi lang ni Sarah, maraming salamat at ibinahagi mo sa amin ang talento mo sa musika. Marami po ako natutunan sa inyo, lalo na ang prinsipyo nyo sa buhay. O diba, coming from Sarah G. Maraming salamat, Sir Kokoy. May your soul rest in God's presence. Tapos yung, syempre, meron nag-message sa akin eh. So nakakaano lang din yan. Meron parang may impact. Parang nagkaroon ng siguro sa pagpanaw ni Sir Kokoy. Parang nagkaroon tuloy ng kamalayan yung ibang mga netizen or yung iba sa atin na parang hindi daw masyadong nabigyan ng Di ba nalala? Ano, pagkakataon. Kumbaga hindi May pakita masyadong yung talent nakilala or na ano. Hindi lang. Kumbaga parang ang dating, quote and unquote, na itsapwera daw ng showbiz. Well, ako naman tinitingnan ko to na minsan naman kasi talaga, sabi nga may tinatawag many are called, But few are chosen. So siguro lang, baka ganun talaga hindi Oo. hindi talaga, Yung minsan hindi naman lahat ng may talent talagang sumisikat or Sumisikat, hindi lahat ng masasama. nanalo sila ang nagiging number minsan one. nga yung hindi na tatanggap, yung pa ang biglang magugulat ka, Yes. pumaimbulog, di ba? At saka may dagdag ko lang dyan, Rose, no? Kasi hindi lang naman yan yung unang beses na merong, na nakakagulat nga kasi yung mga dati mga sa The Voice, na mga na may mga namatay yung mabata. Oo, may si mga yung nabalitaan ni-report natin. din natin na taga Rizal. Oo. Parang is only Basta may 17, bata, tapos 18, merong pandalaga, merong ganyan na, alam mo, binabawian ng buhay na hindi nakikilala na Oo. ng showbiz pero yung talento nila na naipakita. Kaya nakakatawa yung ganung komento ni Sarah. Oo, no? Di ba? Ibig sabihin, may impact kay Sarah kung ano man yung At naging hindi lang showbiz yun. relasyon nila. Correct. Oh, yan mga marites. Sa mga kamilya Ah. nitong si Sir Kokoy, ang nakikiramay ating po. Pakikiramay po. Okay mga marites, solve na solve ba kayo sa ating Sa Lingon Chismis? Yan po Sa Lingon Chismis brought to you ba? Hindi, Sa Lingon Chismis mula sa Marites University! Abangan nyo na po, susunod na ang Daho! Exciting ito, pang Christmas episode sa inyo.